Good morning, ma'am. Ink Analysis title presented by Barlis Charlan Kaliwag from Trigre A18, presented to Elenita G. Cuenca. Lesson objectives. Number 1, identify the different properties of ink. Number 2, explain the importance of ink analysis in forensic science. Table of content, slides 2. Describe the nature, sources, and purposes of ink. Give example. Slides 3. Describe the three basic groups of ink properties. Slides 4. Describe the three basic groups of ink properties. Slides 5. Describe the importance of ink analysis in criminal investigation. First is describe the nature, sources, and purposes of ink. Ano po ba ang ink? Ang ink po is colored fluid na ginagamit po pang sulat, pang drawing, pang painting, pang printing, or pang duplicate po ng isang pirma. Paano po ba ito ginagamit para sa isang criminal act? Ginagamit po ito yun nga po sa pang-duplicating. Maaari pong ma-duplicate ang isang sulat sa pamamagitan ng ink. Second po is describe the three basic groups of ink properties. Una, optical properties. Ano po ba ang optical properties? Ito po yung color matching test na tinatawag. Ito naman po is makikita po natin sa isang computer na pwedeng mag-duplicate. Dinuduplicate niya po yung color upang sa ganun para malaman kung ano bang nangyari doon o nagawa nun. Pangalawa po, structural properties. Dito naman po is pinapakita na kung paano magsasama-samahin ng mga kulay and paano ba makakabuo ng isang duplicate. Ang structural properties, ayan po makikita po natin yung green nasa gilid-gilid po sila sa mga sulok, and then yung blue is ganun din po. Ngayon po, pagsasama-samahin po yan para malaman kung ano po ba ang nangyari sa isang crime scene. And then, drying properties. Diyan naman po, makikita po natin kung paano sumulat ang paano ma-exam ang isang ink. Kung ito po ba ay tunay or anything na ito po ba ay duplicate. Ayan po. Makikita po natin kung wet paint, skin, touch dry, solid, colcoside, at again. Ayan po. Pangatlo po, describe the method used in ink analysis. First po is question documents. Ito po ay napaka-importante sa isang ink. Ang question documents. Upang sa ganon malaman and para maisulat din po kung ano po ba yung nangyari sa isang crime scene. Dito naman po sa microspectrometry. Diyan naman po ay pag-examine ng ink. Na-involve po dito ang scanning with ultraviolet or infrared light. Para may record po kung ano po ba yung nangyari. Yung wavelength niya po is light absorber. Makikita po natin, meron po siyang mga wavelength. Yan naman po yung light absorber natin ang tinatawag. Upang sa ganun, malaman po natin kung ang ink po ba na yun is tunay or fake. And then, tint layer chromatography. Yan naman po is yung sample ng isang ink upang malaman kung ang ink po ba na yun ginamit sa isang crime scene. Kasi ang sinasabi po dito, kahit po gaano kaliit yan, basta ma-examine po yan, malalaman ng resulta. Dito naman po sa high performance liquid chromatography. Parang kamukha lang din po siya ng tint layer na doon din po ay ine-examine
in doon po sa makina naman po yung examine. Ayan po. Sa test tube, doon din po malalaman na kung yung ink po ba na yun pwedeng gamiting evidence sa isang crime scene. Ayan po. Dito po tayo sa huli. Describe the importance, value of ink analysis in criminal investigation. Bakit po ba napakahalaga ng ink sa isang criminal investigation? Ito po, una po is para makita na yung ginahalimbawa po sa isang crime scene, sa isang crime, ang ginamit po yung pagpirma ng pagkuha ng pera. Ngayon po, makikita po yan, titignan po yan kung paano po ba nangyari dyan. Pineki niya po ba itong pirma ng isang suspect, or ginamitan niya ng dahas upang sa ganun malaman kung ano po bang pinagmulan ng isang crime. Ayan po. Yun nga po, sa unang sinabi nga po, yung duplicate. Pwede po kasing duplicate yan. I-duplicate yan sa pamamagitan ng ink. Ayan po. And again, presented by Barlis Charlan C. from 3A18. Presented to Elinda G. Cuenca. And diyan po natatapos ang aking presentation. And good morning, ma'am. Happy New Year po.